Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang boss ng Bishokukay na si Midora ay kumakain ng marami, bilang paghahanda sa laban kay Ichiryo. Sa sandaling ito, napansin ng personal assistant ni Midora na si Alfaro na napakataas ng gana ng boss. Kahit na ang bubble fruit ay hindi mabusog ang kanyang gutom, kaya, ngayon ay ang Infinibee na lang ang makakatulong sa kanya. Ito ay isang maalamat na sangkap na natagpuan ni Akasha. Kaya, inutusan ni Alfaro si Yo na hanapin ito. Sa panig ni Toreko, bumalik siya sa gourmet restaurant upang tamasahin ang mga lutuin ni Kamatsu, na labis na kinagigiliwan ni Toreko, dahil ang mga kasanayan sa pagluluto ni Kamatsu ay nagiging mas mahusay. Biglang dumating si Setsuno para hanapin sila. Napansin niya na natutunan ni Toreko ang food honor, kaya, hiniling niya kina Toreko at Kamatsu na tulungan siya sa isang bagay. Lumalabas na kailangan niya silang dalawa para matulungan siyang mahanap ang Golden Wheat. Isang espesyal na sangkap para sa paggawa ng noodles ng Zenmen, na ikinatuwa ni Toreko dahil gusto niyang matikman kaagad ang noodles ng Zenmen ni Setsuno. Napansin ni Toreko ang pag-aalala ni Kamatsu, kaya sinabi sa kanya ni Kamatsu na, hindi pa niya nakukuha ang bubble fruit para sa pagproseso. Iniisip ni Kamatsu na hindi pa rin niya natutunan ang food honor, at hinahangaan niya ang mga kasanayan sa pagluluto ni Chiro. Ngunit sinabi ni Toreko na dapat muna nilang tapusin ang misyon na ito, pagkatapos, susubukan niyang tanungin si Setsuno. Sa puntong ito, nakakita sila ng isang kumikinang na isla. Kaya, napagtanto nilang naroon ang gintong trigo, na labis na ikinagulat ng grupo ni Toreko, dahil ang bukid ay naglalabas ng napakatingkad na gininto ang kulay. Habang naghahanda sila sa pag-aani ng Golden Wheat, bigla, muling nakaramdam ng panganib si Toreko. Kaya, agad niyang sinabihan sina Kamatsu at Tom na tumakas. Biglang may lumabas na GT Robo. Ang kumokontrol sa GT Robo na ito ay si Yu. Napagtanto ni Toreko na nandito rin siya naghahanap ng mga sangkap. Kaya, inatake niya si Toreko, na nag-alala kay Kamatsu tungkol kay Toreko. Nakita niya ang gintong trigo na sinisira niya, kaya, mabilis na inani ni Kamatsu ang gintong trigo. Habang nagagalit si Toreko, dahil naglakas loob siyang sirain ang sangkap. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Toreko. Sa hindi inaasahan, nagkaroon siya ng kakayahang magkaila sa sarili, dahilan para hindi malaman ni Toreko ang kanyang kinaroroonan. Bigla siyang sinugod palihim mula sa likuran. Ito pala ang bagong henerasyong GT Robo ng Bishokukay. Kaya, ang kanyang bilis at lakas ay tumaas ng maraming beses. Agad namang nag-counter si Toreko. Napagtanto niyang natutunan ni Toreko ang food honor, ngunit ang GT Robo na ito ay ginawa mula sa pinakamahirap na sangkap sa mundo ng gourmet. Kaya, matatag siyang naniniwala, hindi kayang sirain ni Toreko ang kanyang robo. Sa hindi inaasahan, natamaan ni Toreko ang kanyang control unit, dahilan upang hindi makagalaw ang GT Robo. Kaya, agad siyang nagbalat kayo at tumakas. Ngunit madaling ma-detect ni Toreko ang kanyang kinalalagyan, kaya nagulat siya, dahil mas lumakas si Toreko kaysa dati. Siya pala ang nagkontrol sa maliit na GT Robo sa Ice Health. Ngayon, inihayag ni Yu sa kanyang subordinate, na nag-activate ng buong kapangyarihan ng GT Robo. Ipinaliwanag niya kay Toreko, ang GT Robo na ito ay maaaring makatanggap ng kapangyarihan mula sa controller. Itong bagong henerasyong GT Robo, kayang triplehin ang kanilang bilis. Kaya, nagpasya din si Toreko na ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Inatake niya si Toreko, ngunit madaling hinarang at na-counterattack ni Toreko, na ikinagulat niya sa lakas ni Toreko. Ngayon napagtanto niya, mula sa simula, si Toreko ay nagpumigil lamang, upang hayaan si Kamatsu na anihin ang gintong trigo. Ngayon, seryoso na talaga si Toreko. Sa hindi inaasahan, nag-malfunction ang GT Robo. Lumalabas na nasa testing phase pa sila. Biglang nakita ni Yu ang Infinibee, kaya, agad niyang inatake si Toreko para ma-distract siya. Tinalikuran pa niya ang braso ng robo para makatakas. Sa pag-aakalang tatambangan niya si Kamatsu, sa hindi inaasahan, ang target niya ay ang Infinibee, na ikinagulat ni Toreko. Napagtanto ni Yu na ang foodlock ni Kamatsu ang nakaakit ng Infinibee dito. Kaya naman, agad siyang tumakas. Sa wakas, natapos ni Toreko at Kamatsu ang kanilang misyon, kaya't nagpasya silang bumalik. Ngayon, gusto ni Setsuno na tulungan siya ni Kamatsu magluto ng noodles ng Zenmen, dahilan para mag-alala si Kamatsu. Pero gagabayan daw niya si Kamatsu kung paano ito ihahanda, kaya, nagsimulang magluto si Kamatsu. Nagulat si Setsuno nang makita niyang hiniwa niya ang gintong trigo. Ngayon, sinimulan ni Kamatsu ang pagmamasa ng dough.
Sa hindi inaasahan, ang Golden Widow ay naglabas ng mga tunog na katulad ng mga boses ng tao. Ipinaliwanag ni Setsuno dahil ito ay isang espesyal na sangkap. Kaya, inutusan niya si Kamatsu na masahihin ang masa na parang nagmamasahe, na ginagawang napaka-komportable ng Golden Widow. Matapos imasahe ang dough sa loob ng isang araw, nagtagumpay si Kamatsu, na labis na ikinatuwa ni Toreko, dahil ito ay Zenmen noodles. Ngayon, ipinagpatuloy niya ang pagsasabi sa kanilang dalawa na ibenta ang pansit. Kaya, nagsimulang magluto ng noodles si Kamatsu para masubukan ng lahat, na nagpasaya sa kanila, dahil napakasarap ng noodles ni Kamatsu. Nagluto pala siya ng noodles na may century soup. Sa sandaling ito, nagsimulang maghanda si Kamatsu ng iba't ibang uri ng pansit, na labis na ikinatuwa ng lahat, at nakakaakit ng paraming mga customer sa tindahan ni Kamatsu. Pagsapit ng gabi, punong-puno na si Toreko. Ngayon, sinabi ni Setsuno kay Kamatsu, sa totoo lang, natutunan na niya ang food honor, pero hindi niya namalayan. Ang lahat ng ito ay dahil sa karanasan sa pagluluto ni Kamatsu, kasama ang pakikipagkilala sa maraming tao. Sinabi rin ni Setsuno, ang antas ng pagluluto ng Zenmen noodles ay katumbas ng pagluluto ng bubble fruit. Ngayon, makakapagluto na si Kamatsu ng bubble fruit. Sa sandaling ito, napagtanto ni Setsuno, hindi lamang natutunan ni Toreko at Kamatsu ang food honor. Lumalabas, ang grupong Four Heavenly Kings ay natuto lahat ng food honor, kaya, nakatulong ito sa kanila na maging mas malakas. Sa sandaling ito, si Yu ay bumalik, at sinabi kay Alfaro na si Toreko ay naging mas malakas. Ngunit natapos din niya ang misyon ng paghuli sa Infinibee, upang mahanap ang espesyal na sangkap ni Akasha para sa kanyang boss. Ngunit si Girim ay isang special cooking advisor ng Bishokukay. Kinuha niya ang Infinibee at umalis, na ikina-curious ni Tommy kung ano ang binabalak niya. Sinabi ni Girim na ayaw na niyang magtrabaho sa Bishokukay. Napagtanto ni na Green Patch at Stargen, binabalak niyang ipagkanulo ang organisasyon. Tanong ni Stargen, sumali ka ba sa Bishokukay para kunin ang Infinibee, tama ba? Kaya, lahat sila ay sabay-sabay na sumalakay kay Girim, ngunit sila ay itinulak niya pabalik. Agad na nagpakawala ng berdeng apoy si Girim, agad na sinira ang base ng Bishokukay. Mabuti na lang at naiwasan ito ng grupo ni Stargen. Sinabi ni Girim na tutulungan siya ng Infinibee na mahanap ang sangkap na iyon, kaya, pinabayaan niya ang Infinity-Bee. Pagkatapos ay naglabas si Girim ng isang pares ng mga pakpak at hinabol ang Infinibee, na nagpapagalit kay Green Patch. Sa panig ng Gourmet City, isang pagdiriwang ang nagaganap, na labis na ikinatuwa ni Toreko at Kamatsu. Kaya, marami silang nilarong magkasama doon. Kinain pa ni Toreko ang spin ng teacups mula sa amusement park. Sumunod, magkasama silang naglaro sa mga racing cars at sa Ferris wheel. Habang si Toreko ay masayang kinakain ang lahat, na nagpapasaya sa kanya, bigla, si Teppei ay nagtanong kay Toreko, gusto mo bang kumain ng menu ni Akasha? Na ikinagulat ni Toreko, ipinaalam ni Teppei kay Toreko, ang sangkap na iyon ay nasa saradong bayatop ng Aigo. Pinangalanan itong Akasha's Kitchen, dahil iniwan ni Akasha ang kanyang special cooking formula doon, na ikinagulat ni Toreko at Kamatsu. Sa sandaling ito, dumating sila upang makipagkita kay Tom, upang hilingin kay Tom na dalhin sila sa espesyal na bayatop na iyon, na nagpapasaya kay Toreko. Sa panig ni Tina, katatapos lang niyang mag-film ng isang live na palabas sa TV. Pagkatapos, inutusan siya ng direktor na maghanap ng mga dokumento para sa pinakabagong balita, na ikinainis ni Tina. Bigla siyang nadulas at nahulog, dahilan para mahulog sa lupa ang lahat ng mga dokumento sa library. Ngunit natuklasan ni Tina ang isang larawan ni Setsuno, na ikina-curious ni Tina, tungkol sa babaeng nakatayo sa tabi niya. Habang si Kamatsu ay labis na nasa sabik, dahil malapit na nilang makita ang sangkap ni Akasha, bigla, lumitaw ang isang napakalaking bagyo. Kinilala ito ni Tom bilang Hungry Triangle, isa sa 7 Gourmet Wonders. Nang malaman ni Kamatsu na mapanganib ang lugar na ito tulad ng Gourmet Pyramid, labis siyang nag-alala. Sinabi ni Tom na maraming barko at eroplanong pumapasok sa lugar na ito ang nawala. Pero ang Akasha's Kitchen ay nasa loob ng lugar na ito. Kaya naman, determinado ang lahat na malampasan ang Hungry Triangle, habang si Kamatsu naman ay gustong umuwi. Kaya, lahat sila ay sumugod sa Hungry Triangle. Biglang lumitaw ang isang higanteng isda. Agad na pinapilot ni Tom ang eroplano upang maiwasan ito, ngunit patuloy itong hinahabol sila. Nang sila ay makatakas mula sa higanteng isda, sila ay tinamaan ng kidlat,
na naging sanhi ng pagkasira at pagbagsak ng eroplano. Sa kabutihang palad, nakatakas sila mula sa Hungry Triangle. Kaya, agad na sinubukan ni Tom na kontrolin ang eroplano, upang matulungan ang buong koponan na makalapag ng ligtas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreko na nakarating na sila sa Akasha's Kitchen, na ikinagulat ng lahat. Kaya naman, nagpaalam ang koponan ni Toreko kay Tom upang makapasok sa loob. Pagdating nila, napagtanto ni Toreko na walang pinto, kaya, ginamit niya ang flying fork para gumawa ng pinto. Ngunit hindi siya makapag-iwan ng gasgas dito, na ikinagalit ni Teppei, dahil naglakas loob siyang salakayin ang lugar na ito. Habang naghahanap ng daan na makakapasok si Komatsu, bigla siyang nakadaan sa pader. Napagtanto ni Toreko na ito ay isang lihim na pasukan, kaya, ang koponan ni Toreko ay sumulong sa loob. Sa wakas, narating nila ang Akasha's Kitchen, na labis nilang ikinagulat, dahil maraming bihirang nilalang at sangkap ang lugar na ito. Napagtanto ni Toreko na mayroong kahit isang kawan ng mga regal mammoth, at marami ring bibicorns, na nagpapasaya kay Toreko. Sa panig ni Tina, tinanong niya si Setsuno tungkol sa taong nasa kanyang lumang larawan. Sinabi ni Setsuno na isa rin siyang chef, at magkasama sila ni Setsuno sa pagluluto, na ikinagulat ni Tina. Biglang dumating si Zanj. Wala na pala siyang pera para pumunta sa mga high-end na restaurant, kaya, pinili niya ang maliit na restaurant ni Setsuno. Sa panig ni Toreko, pumasok sila sa loob. Biglang nakakita si Ren ng maraming ozone cabbage, kaya nagpa siya si Toreko at ang lahat na subukan ito. Napagtanto ni Teppei na ito ay isang sangkap mula sa mundo ng gourmet. Isang higanteng dragon ang lumitaw. Sinabi ni Teppei na ito ay ang Savannah Dragon, isang uri ng hayop na inaakalang wala na. Bigla, inatake ito ng isang electromagnetic eel, na ikinagulat ng lahat, dahil itong eel na ito ay naglalabas ng malakas na kuryente. Napagtanto ni Toreko na bukod sa mga bihirang nilalang, ang lugar na ito ay mayroon ding mga sinaunang guho. Napagtanto ni Komatsu na ang mga ito ay mga wika sa gourmet pyramid. Sinabi ni Teppei na ang mga wikang ito ay nilikha ng mga Nitro, na nakakagulat kay Toreko. Biglang, natuklasan nila ang isang hardin ng Corona Sunflowers. Ipinaliwanag ni Teppei na ang mga Corona Sunflower na ito ay maaaring mag-imbak ng sikat ng araw. Nang maisip ni Komatsu na ito ang sangkap ni Akasha, at hahawakan na sana niya ang Corona Sunflower, isang batang babae ang nagpakita upang pigilan sila. Hindi niya pinahintulutan ang sino man na hawakan ang Corona Sunflower. Nang magpapaliwanag na si Teppei sa kanya, dumating ang Infinity dito. Bigla, nawasak ang kisame ng Bayatop, na ikinagulat ni Toreko at ng lahat, pagkatapos, lumitaw si Girim. Inakala ni Toreko ang kanyang target ay ang Corona Sunflower. Ngunit sinabi ni Girim na ang kanyang layunin ay ang sangkap ni Akasha, kaya, inilabas ni Girim ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang sinubukang pigilan ni Toreko, ngunit pinatumba siya ni Girim. Sumugod din si Rin at Teppei para umatake. Gayunpaman, natalo rin sila sa kanya. Kaya, nagpakawala si Girim ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake, na nagwasak sa lahat ng Corona Sunflowers dito. Mabilis na kinuha ni Komatsu ang isang Corona Sunflower. Sa kabutihang palad, pinangunahan ni Terry at ng babae ang lahat upang makatakas. Sa isang kisap mata, sinira ni Girim ang lugar na ito. Napagtanto niyang nasira ang selyo ng lugar na ito. Sa oras na ito, sinusubaybayan pa rin ng Bishokukay si Girim. Napagtanto ni Alfaro na hindi nila maaaring hayaang mahulog sa mga kamay ni Girim ang sangkap ng full course menu ni Akasha, kaya, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sa panig ni Toreko, nagkamalay na sila, na labis na ikinatuwa ni Komatsu, ngunit nasugatan si Toreko. Niligtas pala sila ng dalaga, kaya, nagluto siya para kay Toreko at Komatsu. Nang matikman ito ni Toreko, nakita niyang masarap ito. Natagpuan ni Komatsu ang lasa na napakapinong, ginagawa siyang napakakomportable. Napagtanto ni Komatsu na ang pagkaing ito ay nakatulong sa kanila na makabangon mula sa pagod. Nakapagtataka, agad na muling nabuhay ang katawan ni Toreko. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Toreko kung sino siya. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ayame, ang supervisor ng Bayatop na ito, na nakakagulat kay Toreko at Komatsu. Nang makita ang mga bihirang sangkap ni Ayame, labis na ikinatuwa ni Komatsu. Nakilala rin niya si Komatsu bilang isang mahusay na chef, kaya nagluto si Komatsu ng isda para kay Toreko. Nakita ni Ayame na si Komatsu at Toreko ay gumawa ng isang mahusay na koponan.
Nagtaka si Kamatsu kung bakit niya sila tinulungan. Napag-alaman na pinrotektahan ni Kamatsu ang natitirang Corona Sunflower, at sinabi niya sa kanya ang tungkol dito. Dati, bahagi siya ng isang team na may gourmet hunter din, at ang kanilang appetizer sa kanilang full-course menu ay ang Corona Sunflower. Tinanggap niyang manatili rito kasama ang Corona Sunflower na ito, para hintayin ang pagbabalik ng gourmet hunter na iyon. Napagtanto ni Kamatsu na ang taong iyon ang umatake sa kanila. Biglang nagsimulang magpanik ang mga hayop sa bayato. Sinabi ni Ayame na ang mga Corona Sunflower na ito ay nagbibigay ng enerhiya para sa selyo ng mga guho, tulad ng isang refrigerator. Kung hindi na nagbibigay ng enerhiya ang Corona Sunflowers, matutunaw ang yelo, at mabubuhay ang bagay na iyon. Kinilala ito ni Toreko bilang sangkap ni Akasha. Bigla silang inatake. Ito pala ang GT Robo Squad ng Bishokukay. Kaya, nagpa siya si Toreko na labanan sila, habang hinihintay ni Girem ang dahan-dahang pagbukas ng selyo ng mga guho, at makukuha na niya ang sangkap ni Akasha. Sa panig ni Teppei at Ren, hinahabol sila ng GT Robo Squad. Kaya, humarang sila sa kanilang dinadaanan. Agad naman silang sinugod ni Ren, habang ang koponan ni Toreko ay nakikipaglaban din sa GT Robo Squad. Sa hindi inaasahan, may nakakita kay Kamatsu. Nang malapit na siyang atakihin, sumugod sina Toreko at Ayame. Tuloy-tuloy na iniisip ni Kamatsu na mamamatay na siya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Coco na makialam sa oras at iligtas siya. Ang pagkakita kay Coco ay labis na ikinatuwa ni Kamatsu. Si Teppei pala ang tumawag kay Coco dito. Ngunit may natitira pang dalawang GT Robo, kaya, nagdesisyon si Coco na panghawakan sila. Samantala, sina Ren at Teppei ay nakakulong pa rin sa labanan kasama ang GT Robo Squad, ngunit sila ay masyadong malakas. Nang nasa panganib si Ren, sa kabutihang palad, dumating si Sunny sa tamang oras upang iligtas siya. Nagdulot ito ng kagalakan kina Ren at Teppei. Samantala, nakikipaglaban pa rin si Toreko sa GT Robo, kaya, pinakawalan niya ang kanyang 18 hit nail punch, na nagpalipad sa GT Robo sa malayo. Sa panig naman ni Coco, hinahabol siya ng isa sa mga GT Robo, ngunit natamaan siya nito. Si Ayame at Kamatsu ay tumatakbo palayo, pagkatapos, si Ayame ay inatake ng isa sa mga GT Robo. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ito, na iniwan si Kamatsu na nagulat, dahil si Ayame ay nag-transform sa isang matandang babae. Samantala, nagpa siya si Coco na ibagsak itong GT Robo, kaya, ginamit niya ang kanyang poison sword. Sa panig ni Toreko, naghahanda rin siyang maghatid ng isang tiyak na suntok. Habang sabay na umatake ang dalawang GT Robo, pinakawalan ni Toreko at Coco ang kanilang mga pangtapos na galaw, at nagawa nilang magkasabay na talunin ang dalawang GT Robo. Sa sandaling ito, sila ay labis na nagulat, dahil si Ayame ay naging matandang babae. Ipinaliwanag niya na ito ay isang espesyal na pamamaraan ng knocking, na nakatulong sa kanyang katawan na magpabata. Sa panig ni Setsuno, sinabi niya kay Tina ang tungkol dito. Si Ayame ay dating napakahusay na chef. Bigla, dumating din sina Jiro at Ichiryo. Lumalabas na napagtanto nila na balak ni Girem na makuha ang sangkap ni Akasha. Kaya, nagpa siya silang pumunta doon ng magkasama. Ipinaalam ni Ayame sa grupo ni Toreko ang tungkol dito. Ang pangarap ni Girem ay lumikha ng pinakamahusay na full-course menu, kaya nagpa siya siyang sumali sa Bishokukay upang maging mas malakas. At sinabi ni Ayame, hindi nila maaaring hayaan si Girem na i-unlock ang selyo ng mga guho. Sa puntong ito, muli nilang nakasalubong ang grupo ni Sunny. Hindi kilala ni Ren kung sino ang matandang babae na ito, kaya, bigla siyang nag-transform sa isang magandang babae, na ikinagulat nilang tatlo. Samantala, nagawa ni Girem na i-unlock ang selyo, tinulungan ang mga sangkap ni Akasha na magsimulang makatakas. Habang naabutan siya ng grupo ni Toreko, nang makitang nabuksan na ang selyo, agad na inatake ni Sunny si Girem. Sa hindi inaasahan, agad niya itong na-counter-attack. Sa isang suntok lang, sumabog ang isang bundok. Napagtanto nilang napakalakas niya, kaya nagpa siya ang pangkat ni Toreko na pigilan siya ng magkasama. Nakuha ni Toreko ang atensyon ni Girem sa kanyang sarili. Kaya, maaaring gumamit si Coco ng lason para atakihin siya, at ginawa ni Sunny ang kanyang buhok bilang isang higanteng demonyo para salakayin siya. Ngunit nagawa ni Girem na harangin at itulak pabalik si Sunny. Sinamantala ni Toreko at Coco ang pagkakataong ito para sabay na umatake. Gayunpaman, pinakawalan ni Girem ang asul na apoy at itinulak sila pabalik. Sa puntong ito,
Nilayo ni Teppei na muling ibalik ang selyo. Kaya naman agad siyang inatake ni Girem at natalo, dahil hindi siya papayag na may makagambala sa kanyang mga plano. Napagtanto ng koponan ni Toreko na masyadong malakas si Girem. Biglang lumitaw ang isang higanteng salagubang. Kinilala siya ni Toreko bilang si Green Patch, ang sous chef ng Bishokukay. Sa hindi inaasahan, inatake rin niya si Girem, ngunit hindi pa rin niya mapenetrate ang armor niya, at agad siyang napaatras ni Girem. Kaya, patuloy na umabante ang koponan ni Toreko. Gayunpaman, wala pa rin silang laban kay Girem, at lahat sila ay natalo niya. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat, ang sangkap ni Akasha ay muling nabuhay. Sa hindi inaasahan, ito ay naging isang itlog, at ito ay napisa sa isang higanteng dragon, na ikinagulat ng pangkat ni Toreko. Napagtanto nila na ito ay ang Wolf Fire Dragon, at ito ay isang espesyal na sangkap ni Akasha. Sinabi ni Teppei na ito ay isang nakakatakot na halimaw sa mundo ng gourmet. Kaya nitong lemonin ang lahat ng makikita, kaya, binansagan din itong Endros. Nang makita ang lakas ng Wolf Fire Dragon, nag-alala ang koponan ni Toreko, habang si Girem naman ay labis na nasa sabik. Nang makita ni Green Patch ang halimaw na ito, tumakas siya. Kaya, inatake ng Wolf Fire Dragon ang koponan ni Toreko, na naging sanhi ng pag-aalala ni Kamatsu. Sa kabutihang palad, lumitaw si Zebra upang pigilan ito, na nagdulot ng kagalakan kay Kamatsu at sa lahat, dahil dumating si Zebra. Pumunta pala siya dito dahil narinig niyang may masarap na sangkap dito. Ngayon, ang koponan ng Four Heavenly Kings ay ganap na natipon. Kaya, nagpasya silang talunin ang Wolf Fire Dragon ng magkasama. Sa koponan ni Ichiryo, nakarating na sila sa labas ng Akasha's Kitchen. Bigla naman nilang nakitang tumakbo palabas si Green Patch dito. Sa sandaling ito, dumating na rin sina Stargen, Alfaro at Tommy, kaya, agad nilang sinalakay ang koponan ni Ichiryo. Lumalabas na ang Bishokukay ay naghanda ng libu-libong GT Robo upang pumunta dito, naghahanda para sa labanan para sa mga sangkap ni Akasha. Ikinatuwa nito sina Jiro at Setsuno, dahil matagal na silang hindi napapalibutan at inaatake ng ganito. Kaya, nagpasya silang lumaban ng magkasama. Patuloy na sumugod ang GT Robo para salakayin sila, ngunit madali silang natalo ni Setsuno at Jiro. Tinalo din sila ni Ichiryo sa isang pitik lang. Nang magsama-sama sila, kaya, pinakawalan ni Ichiryo ang kanyang mapagpasyang suntok, na mabilis na natalo ang lahat ng GT Robo. Samantala, ang koponan ni Toreko ay nakikipaglaban pa rin sa Wolf Fire Dragon. Sa kabila ng paglulunsad ng malalakas na pag-atake, hindi pa rin nila magawang saktan ang Wolf Fire Dragon. Nang salakayin nito si Sunny, ginamit niya ang Multiplied Super Spatula Technique para harangan ito. Ngunit ito ay masyadong malakas, at agad na pinabagsak si Sunny sa lupa. Sinugod siya ni Coco, ngunit natalo rin siya nito. Pagkatapos, pagkakataon na ni Zebra na gumamit ng Thunder Noise Technique. Gayunpaman, ang Wolf Fire Dragon ay nanatiling hindi nasaktan. Sa sandaling ito, pumasok din si Terry at ang pusa ni Ayame, ngunit natalo rin sila nito. Napagtanto ng koponan ni Toreko na napakalakas ng Wolf Fire Dragon. Bigla, sinabi ni Zebra na mayroon pa silang isang paraan upang talunin ito. Napansin ni Coco ang kahinaan sa noo nito, kaya, kailangan nilang mag-regroup at hampasin ito sa isang koordinadong pag-atake. Kaagad, inilabas ng koponan ni Toreko ang kanilang gourmet cell. 4 na demonyo ang lumitaw upang harapin ang Wolf Fire Dragon. Agad na ginamit ni Zebra ang Meteor Noise, na pinaputok ito sa kalangitan. Inilabas ni Coco ang Poison Missile Technique. Ginamit din ni Toreko at Sunny ang kanilang ultimate moves. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga kapangyarihan, na lumikha ng isang napakalakas na pinagsamang pag-atake. Pagkatapos ay hinihagis ni Toreko ang higanteng tinidor patungo sa Wolf Fire Dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay sila, at natalo nila ang Wolf Fire Dragon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Coco na hindi pa tapos ang lahat. Sinabi ni Girem, "Salamat guys, sa pagpapahina nito." Bigla, sinimulan niyang kainin ang Wolf Fire Dragon, na iniwan ang koponan ni Toreko na nagtataka, na kaya niyang ubusin ang gayong higanteng dragon. Sa sandaling ito, nagpakawala si Girem ng napakalaking kapangyarihan, na naging dahilan upang maramdaman ito ng lahat ng miyembro ng Bishokukay. Napagtanto ni Alfaro na kinain ni Girem ang sangkap ni Akasha, kaya, agad siyang nag-utos na umatras. Sa panig ng koponan ni Toreko, nasaksihan nila si Girem na sumasailalim sa pagbabago, na ikinagulat nila.
Sinabi ni Girem, sa kapangyarihang ito, ang lahat ng sangkap sa mundo ay pag-aari ko, at makukuha ko ang Diyos. Nagalit ito kay Zebra, na umatake sa kanya, ngunit agad siyang natalo ni Girem. Tinalo rin niya sina Coco at Sunny sa isang suntok. Umabante din si Toreko. Gayunpaman, natalo rin siya ni Girem. Nang subukan ni Rin na tulungan si Toreko, natamaan din siya nito. Nang makita ang lahat na inaatake niya, naging sanhi ng pagkagalit ni Toreko, at pinakawalan niya ang kanyang gourmet cells. Napansin ni Girem si Toreko na gumagamit ng autophagia. Sinabi ni Toreko, hindi ako papayag na manakit ka ng sinuman, at sabay-sabay tayong kakain ng espesyal na menu ni Akasha. Pagkatapos, inatake niya si Girem, ngunit nagawa niyang harangan ito. Ipinagpatuloy ni Toreko ang leg knife, gayunpaman, hindi pa rin siya nagdulot ng anumang pinsala, at agad na pinaalis ni Girem si Toreko, dahilan upang matapos ang kanyang autophagia. Nang balak niyang patayin ang lahat, agad siyang pinigilan ni Ayame. Ipinakita sa kanya ni Kamatsu ang Corona Sunflower. Tanong niya, naaalala mo ba ang sangkap na ito? Ngunit sinabi niya, hahanap pa ako ng mas magagandang sangkap. Tanong ni Ayame, may balak ka bang kumain mag-isa? Sinabi ni Kamatsu na hindi magiging masarap ang pagkain kung kakainin ng mag-isa, dahil nangako siya kay Toreko, na siya ang magluluto ng full course menu ni Akasha. Ngunit hindi sumuko si Girem, at agad niyang inatake ng malakas na suntok si Kamatsu. Sa hindi inaasahan, naharang ni Toreko ang pag-atake para kay Kamatsu, kaya, nanatili siyang ligtas. Sinabi ni Ayame na naabot na ni Toreko ang kanyang limitasyon, kailangan niyang kumain kaagad. Kaya, nagpasya silang ibigay kay Toreko ang Corona Sunflower upang kainin. Pagkatapos ay naglagay si Kamatsu ng isang patak ng Corona Sunflower honey sa bibig ni Toreko. Sa hindi inaasahan, nakatulong ito kay Toreko na magkamalay, at nakita niyang masarap ito, na agad na tumulong sa pagbawi ng cell ni Toreko. Muli siyang tumayo sa harap ni Girem. Nagulat ang lahat, dahil ang mga cell ni Toreko ay nag-evolve, nakahawig ng liwanag ng araw. Ang estadong ito ay tinatawag na Sunshine Toreko. At inatake niya si Girem, pero gumanti din agad si Girem, at nagsimula silang magpalitan ng suntok. Nasaksihan ni Girem ang bagong lakas ni Toreko, na nagpagalit sa kanya ng husto, dahil naniniwala siyang ang Endrose na kanyang kinain ay ang pinakamataas na kapangyarihan. Agad na hinampas ni Girem si Toreko, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang pader. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Sinabi ni Toreko na ang nectar ng Corona Sunflower ay isang kamanghamanghang sangkap. Salamat sa pangangalaga ni Ayame, at sa pagprotekta ni Kamatsu, na puno ng init ang puso ni Toreko. Kaya, nagpasya siyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas laban kay Girem. Ngunit tumanggi si Girem na sumuko, parehong pinakawalan ang kanilang mga kapangyarihan. Habang itinuon ni Toreko ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamao, pinakawalan ni Girem ang kanyang asul na apoy, at pareho silang naghatid ng kanilang mga tiyak na suntok. Dalawang demonyo ang naglaban sa isa't isa. Ngunit napatunayang mas malakas si Toreko. Kaya, mabilis niyang natalo si Girem. Pinalipad siya sa langit gamit ang 100 hit nail punch. Sa huli, si Toreko ang nagwagi. Sa kabila ng pagkatalo ni Girem, ngunit si Ayame ay nagmamalasakit pa rin sa kanya. Napansin ni Toreko na buhay pa si Girem, kaya, iminungkahi ni Toreko na bigyan siya ng makakain. Napagtanto ni Ayame na may natitira pang Corona Sunflower honey, kaya, ipinakain niya ito kay Girem. Sa sandaling iyon, naalala ni Girem ang kanilang nakaraan, at pareho silang nangako na gagawa ng full course menu ng magkasama. Ngunit pagkatapos ay umalis si Girem, dahil gusto niyang mahanap ang pinakamagagandang sangkap sa mundo para kay Ayame. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Girem, at humingi siya ng tawad kay Ayame, na labis na ikinatuwa niya nang makita siyang bumalik sa dati niyang pagkatao. Akala nila ay wala na ang Corona Sunflower. Bigla, nagsimulang mag-pollinate ang Corona Sunflower. Napagtanto ni Kamatsu na na-pollinate ng Infinibee ang Corona Sunflower. Kaya, ikinalat ng Corona Sunflower ang mga buto nito kung saan-saan, na nagpapasaya sa lahat. Samantala, napagtanto ng grupo ni Ichiryu na ang lahat ay natapos na. Tinanong ni Toreko si Ayame tungkol sa iba pang sangkap ni Akasha dito, ngunit wala siyang anumang impormasyon tungkol sa mga sangkap na iyon. Biglang natuklasan ni Kamatsu, ang lahat ng sinaunang wika dito, ay mga formula sa pagluluto ni Akasha, at napagtanto niyang lahat ng sangkap sa islang ito, ay mga sangkap sa espesyal na full course menu ni Akasha.
Biglang nag-reconnect ang mga pillar tree sa Bayatop, at naging isang higanteng grill. Sa sandaling ito, dumating na rin ang grupo ni Ichiryo. Nakahinga sila ng maluwag na ligtas si Ayame. Labis na nagulat sina Ichiryo at Setsuno, dahil natuklasan ni Kamatsu ang sikreto ng lugar na ito. Matagal na rin silang nag-research ng magkasama, ngunit hindi pa rin matuklasan ang sikreto ni Akasha. Sa sandaling ito, napagtanto ni Toreko, sinadyang tinipon ni Ichiryo ang 4 Heavenly Kings dito upang magsanay. Kaya, nagpa siya silang tipunin ang lahat ng mga sangkap ng Bayatop na ito, upang lutuin ng magkasama. Pagkatapos ay nagpadala si Sunny ng mga sangkap na lumilipad sa kalangitan, para gumawa si Toreko ng mga higanteng grilled steak kebab. Sina Rin at Coco pagkatapos ay bukas palad na nagbuhos ng sauce at paminta. Pumunta si Zebra upang kunin ang Melo Cola mula sa Salamander Sphinx. Sa wakas, naihanda na nila ang lahat para sa kapistahan ng barbecue, na labis na ikinatuwa ni Toreko, kaya, sabay-sabay silang kumain. Napansin ng lahat na masarap at sari-sari ang mga ulam dito, na ikinatuwa nila. Sa sandaling ito, napakasaya ni Ayame, dahil bumalik si Girem sa kanyang dating pagkatao. Nadama ni Kamatsu na kahanga-hanga na ang lahat ay makakain ng magkasama. Pagkatapos ng kapistahan, nagpa siya si Girem na manatili dito upang alagaan itong Bayatop kasama si Ayame, at nagpasalamat sila kay Toreko at Kamatsu. Kaya, sabay-sabay na umalis ang lahat, habang napagtanto ni na Toreko at Kamatsu, ito ay isang napakagandang paglalakbay para sa kanila. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.